tayo, pritong tilapia, ginataang kalabasa at sitaw. Umpisahan na natin ang pagpiprito ng ating tilapia. Magpainit lamang po tayo ng kawali, ng mantika. Ayan po. So alam ko po marami dito makaka-relate, lalo na pag nagkakaedad, na ganitong ulam po yung ating mga cravings. So isa po ako dyan na talaga namang hindi ko tinatanggihan at hinahanap-hanap ko yung mga ganitong ulam na talaga namang hindi ko ipagpapalit. So sana po maibigan nyo ang mga ulam ideas na binabahagi ko sa inyo, lalo na dyan po sa mga dakilang ina na tulad ko na talaga namang alam ko kung gaano kahirap mag-isip ng ulam araw-araw. So binabaliktad ko na po ang ating tilapia. Pagkakaraan ng ilang minuto ay luto na yan. Isasantabi po natin at sisimulan na po agad natin ang pagluluto ng ating ginataang kalabasa at ng sitaw. Sa mga new followers natin dyan and new likers, maraming salamat po. Totoo pong nakakataba ng puso na alam mo po na may sumusuporta sa inyo sa mga ganitong pagbablog. So lalo po pa pong gagalingan at aaraw-arawin ang aking pagbablog. Sana po maibigan nyo. And sa mga hindi pa po nakaka-follow, nagla-like, baka naman ito na yung magandang sign para po i-click mo yung like and follow. Pwede nyo rin po siyang i-share para po mapapanood ng ating mga kababayan, mga kaibigan, pamilya, ang ating binabahaging ulam. So, andyan po, nagisa na po ako ng aking bawang, ng sibuyas, ay sinunod ko po agad dyan ang kalabasa at papalambutin natin ang ating kalabasa gamit ang ating gata. Nagdagdag na rin po ako pampalasa ng isang piraso ng aking nor. Ayan. So, tinakpan ko pagkakaraan ng ilang minuto. Ayan, di ko na napakita sa inyo. Nilagay ko na ang ating sitaw. At sa oras na to ay luto na ang ating kalabasa at sitaw. So, tinimplahan ko na ng paminta at ng asin. Handa na po ang aking ulam. So, handa na rin po ang ating sandamakmak na kanin. Ayan, kakain na po tayo. Maraming salamat sa inyo, kalasa. Paalam po. God bless.